Nyo bumitiw sa pwesto ang mga taong nasa pwesto dahil hindi yung sinusuportahan nyo ang problema kasi ang taong sinusuportahan nyo, binigyan nga ng pwesto, nang gagago naman ang mga Pilipino. And gusto nyo idamay kami? Gusto nyo bumitiw ang mga matitino para lang bigyang linaw ang para maging sakim kayo? Enough with the hypocrisy. My God. Ang problema kasi dito sa Pilipinas, ang mga banal-banalan, yun naman ang grabe. Punot dulo ng kasakiman. Di ba isipin mo yan, ilalabas ang Cabral Files the same day. Di ba? Na nawalan ng government contract kasi due to inactivity ang kumpanya niya. The same Nepo baby that you are all bowing down to and kissing his ass to think he really did not build anything. His mama did. And I don't judge that. Pero grabe, the nepotism is very nepotisming. Yung isa, nagmamyaw-myaw. Itong isa, napakasinungaling. Yan ang gusto nyo? Yan ang future ng Pilipinas? Pass. Kaya ganun na kasi. Banal-banalan. Bibitiw daw sa pwesto para tumigil ang gulong ito. Kayo ang nanggugulo. Kasi kayo ang talagang mukhang power. Kayo naman ang hindi capable. Kayo naman tong mga bobo. Tapos ngayon, sasabihin nyo na bibitiw sa pwesto para matigil ang gulo. Huy! All of a sudden, hindi na kayo associated to a group. All of a sudden, independent na kayo. But you spent all these years hating on people that do not support the bullshit that you are supporting. And to think, nililinan nyo ang mga Pilipino, kayo naman tong magugulo. Kayo to. Kayo tong magugulo at kayo ang totoong tambaloslos. Tambaloslos na ang taas-taas ng rating, wala namang trabaho ang ginagawa. Ano yun? Nanggagago? All of a sudden, ang taas-taas ng rating na mas nagtatantrum kaysa sa nagtatrabaho. Wow! And you want the president to step down to give way to who exactly? The one you're supporting? Wow! Yan kasi. Nakakatawa kayo. Funny. You're making a shit show out of the whole thing. Why? Because kung hindi kayo mag-iingay, malalaman ng sambayan ng Pilipino na kayo tong bobo at kayo tong may ginagawang masama. Kasi pag hindi kayo mag-iingay at hindi kayo manggugulo, mapupunta ang focus sa inyo. Ang problema niyan, nanggugulo kayo, wala naman kayong GC. Nanggugulo kayo, hindi naman tugma-tugma ang mga stories nyo. Kaya tuloy, ang pruweba ng katangahan nyo, lumalabas. Every time you open your mouth, lumalabas na wala talagang laman to. Diba? Ang taas-taas ng rating. Mas marami namang araw na wala sa Pilipinas. Hala, paano yun? Tumaas ang rating mo dahil Sino yung sinurvey? Yung mga himod sa puwet mo? Pack shit. So please, enough with the bullshit na ano daw ang masasabi ko sa bullshit na rating na survey na yan. Ay grabe, ganyan na talaga katanga ang mga Pilipino ngayon? Yung talagang gustong-gustong puring-puri kayo sa hindi nagtatrabaho? Yung mahal na mahal ang ibang bansa kaysa sariling bansa? Yung gumagawa lang ng isang bagay para lang talaga i-focus sa pamilya nila? Halabi, empleyado ka ng gobyerno, be. Halabi, empleyado ka ng gobyerno na pinapasweldo ka ng buwis ng tao. So bakit mo siniservisyohan ang ibang tao kaysa sa Pilipino? Siniservisyohan mo ang sarili mong kapakanan. Kaya nga ako, hindi suportado ang ginagawa ninyo dahil hindi para sa Pilipino ang ginagawa ninyo, kundi para sa sarili nyo. Nanggugulo kayo para magulo ang Pilipinas when in fact, kayo lang naman tong magulo, maiingay kasi kayo naman tong walang laman dito. Ayun nyo ako magsalita kasi masakit Masakit ang katotohanan talaga. Para lang yung sa Miss Universe, yung tuwang-tuwa siya, nanalo siya, pero alam naman ng lahat ng tao na binilihan niya yung corona. Yung parang tuwang-tuwa yung mga supporters mo na ang taas-taas ng rating mo, pero gaga, di ka naman pumapasok sa trabaho. Paano yan, be? So sino, who the fuck are you lying to? Who the fuck? Who believes in that bullshit? Only the people who support that. Ako, pass. Di ba you spent all these years na sinisiraan ako, tapos ngayon sasabihin mo, oh, I'm not a DDS. Lying, bitch! DDS ka! DDS ka at gamit na gamit mo ang mga DDS sa panlilin lang mo, tapos all of a sudden, I'm so independent, I don't want to be associated. Lying, bitch! And I'm gonna call you on your lies. So, paano yan ngayon? Di ba? All of a sudden, hindi ka na DDS. Oh, bakit? Di ba nga, naging relevant ka lang naman dahil dyan? O di ba ginamit mo yung pangalan ko? Galit na galit ka sa akin for 3 years kasi wala akong ginagawa sa'yo para lang talaga mapakita kung gaano ka kadutartard. Tapos ngayon, di ka na DDS? Oy, baka ako ng animal nga bayot. Kaya yan.
Ayoko magsalita kasi nakakatawa pag nagsalita ako kasi lumalabas talaga that you are lying pieces of bullshit. And when they fry you, the bullshit will just reek the air and fill it with everything that you are lying about. Like one, your capability to lead this country. Because if we are going to trust somebody who is not PRRD, we will go to the shits. Because imagine that you are hailing somebody who is not working. You are hailing somebody who is not working when in fact the reason for their existence is to work and serve the Filipino people. Nang unsa dili besh. Mas naa pa may gamit ang artista. Mas naa pa may gamit ang mga tao nga actual nga nagtrabaho. Pero dili, kay gusto bi sa Pilipinas kung kinsa tong gihimod sa puwet, kinsa tong grabe ka, oh my God, amazing. Paglili sa background to arata ng sala. Onya all of a sudden you want us to ignore the actual proof because we have to believe whatever it is that you say as if it was the Bible. Oh my God, gamit na gamit nyo ang Diyos, di ba minumura nyo? It's so weird. It's so weird that you are praying to the Lord. But it is yung mga tampalasan niya, iran mos ginuusin yung animal. And you want us to support that? You want me to support that? Pass. Kaya now, it's so funny. It's so funny watching the news. Oh my God. We are hailing people who meows. We are hailing people who have built nothing. Ang dapat palapakan, ang mama. Kaya ang mama, ang ihangyo sa presidente nga tagaan og bilyones ang iyahang anak. That's nepotism, just in case you didn't know. Ako, I don't mind political dynasties for, in fact, dapat mas maayo ang mga anak kaysa sa papa, kana pakpak ko anak. Pero ang mga anak, bisan pagkumpul-kumpulon times 105,787,000, di yun makatunga man lang sa kuko sa amahan, pass, ayaw pamugos. So that's what I'm saying. Sa mga naghahanap ng masasabi ko, ayoko na lang talaga magbuka ng aking bibig kay, oh my God, the truth hurts, madapakas. Tapos ngayon, sasabihin nyo sa akin, oh my God, are you still proud to be a Filipina? I am proud to be a Filipina because I know the truth. Because I see through the bullshit. Like the fact that our tourism arrivals is the way it is because the tourism secretary is promoting herself because she wants to go back to Cebu in 2028. Diba? We are paying these people with our taxes but all they are doing is serving themselves. Sound familiar, motherfuckers? That's what? You want me to support that? Pass. I am going to blame whoever is in charge. Diba? May in charge. O, diba? Ifo-force mo na may kasalanan ang walang kasalanan kahit wala namang pruweba kasi pasok sa narrative. Kasi para sa'yo, di ba, sumusunod ka sa narrative. Be, yung narrative, be, kahit grade 2, basang-basa na, it's a lie. Pero yun kasi ang problema ng mga Pilipino. Gusto sa drama. Gusto sa theatrics. Gusto sa drama. Kaya nagagamit ang mga emosyon ninyo, laban lang din sa inyo. Di ba? All of a sudden ang panawagan, magbitiw sa pwesto. Wow! Magbitiw sa pwesto ang maayos na nagtatrabaho na iniinsulto nyo. Pero ang iniinsulto nyo, hanggat mamatay kayo, mas nagtatrabaho pa kaysa sa idolo nyo. O ano? Sige, negative 3 daw ang presidente. Wow! Did he ever miss work? Did he ever miss work despite what you have been doing since day one? He has not missed a day of work. How many days have your idol missed work because she was somewhere else gallivanting? Because she was somewhere else talking shit about the Philippine government that she is actually a part of. That's why I'm pissed. Because I supported that bullshit. Because I support that na dapat, di ba, kaya pinapanalo para walang away. Tas ngayon manggugulo and you want us all na madamay kami dyan. Heck, fuck no. Kaya ngayon Pilipinas, gising-gising din pag may time. Na dapat ini-impeach ang mga tao na talaga namang ka-impeach. Ang dapat kinukunan ng pwesto ang mga tao na binigyan niya ng pwesto ng maayos, tapos nang gagago na nasa pwesto na. Kasi hindi akba sa gusto nila ang nangyayari. Hindi yan public servant, brat yan. At ang mga spoiled brat hindi dapat binibigyan ng power kasi namimihasa. Kaya please lang, no? Para maganda ang skin, para good ang presence ng 2026. Accept the reality that power will never fit whoever wants it the most. Yamiran ka sa power, parang si Lord. Yaks! Ayaw namin sa'yo. Pwe! Ingat!